Sa ibang balita, bukod sa kaso ng hindi umano tamang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, naging mainit din ang bangayan sa pagitan ng prosekusyon at depensa hinggil sa umano'y misleading questions at posts sa social media. Si Sofia Potenciano sa detalye. Patuloy na umiinit ang palitan sa pagitan ng defense team at House Prosecution Panel sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Muling binatikos ng prosekusyon ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong ang Vice Presidente pa ang kalihim nito. Sa aming panayam kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa Congress News, inihayag niya ang laking pagtataka nila sa paggamit ng naturang pondo para sa mga Christmas party at awarding programs. Oo nga, yung pinagtataka namin, bakit nyo ginamit para sa Christmas party yung pong confidential funds po na ito? Parang mali pong paggamit yun. Dapat kung gusto nila mag-Christmas party, gamitin po nila dapat yun mula sa general fund nila. O kaya sila yung gumamit po nung sarili nilang pera para dyan po sa Christmas party na yan. Dagdag pa ni Ridon, nanatiling intact ang kredibilidad ng mga testigo ng Commission on Audit na sina State Auditors Roderick Wamil at Sailin Del Campo. Pinagpatibay umano ng mga testigo ang mga alegasyon sa Article 1 ng impeachment case hinggil sa maling paggamit ng pondo, na siyang dahilan kaya ipinapasoli ng COA ang 73 million pesos noong 2022 at 375 million pesos para sa 2023 CIF ng OVP. Samantala, umabot na rin sa social media ang mainit na debate ng magkabilang panig na nag-ugat sa ginawang cross-examination ng depensa. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Sa hiwalay naman na panayam kay Ridon sa programang 13 Mornings, binweltahan niya ang reklamo ng lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Sison nang i-call out ito si Private Prosecutor Attorney Ligutan dahil sa Facebook post ito tungkol sa misleading questions. Giit ni Ridon, malinaw sa transcript na ang sinagot ni Attorney Christine Ferrer ng depensa ng questionin ni Attorney Lorna Capunan ay pinapayagan umano ng korte ang misleading questions. Babalikan ho natin, una, hindi naman ho pinangalanan si Attorney Ferrer doon sa usapin po ng misleading questions. Sa pangalawa, hindi naman ho yun na tungkol sa merits. Ang tinatalakay po ni Attorney Ligutan ay legal principle na talagang hindi pwede ang misleading questions. Kaya hindi namin alam bakit ho nag-iiyak-iyak yung pong depensa dyan po sa bagay na yan. Nilinaw din ng prosekusyon na walang paglabag sa sub judice rule ang post ni Attorney Ligutan dahil legal principle lang ang tinatalakay at hindi ang merits ng kaso, kaya wala umanong dahilan para mag-iiyak ang depensa. Pinabulaanan din ng kongresista ang naging masamang interpretasyon sa pahayag ni Attorney Capunan hinggil sa holding herself back from giving Attorney Ferrer a spanking. Tingnan na lang natin, balikan ho yung huntahan doon kasi I think it was in the context of a discussion on generational divide, ano? So, ang pagkakaintindi ko ho ron, I think it was tongue-in-cheek doon ho sa pagkakabanggit po ng presiding officer patungkol ho doon sa generation divide. I don't think she actually wished ill of the defense counsel. Dagdag pa ng prosekusyon, ang inihaing grave threats case ng Department of Justice laban sa Vice Presidente ay mas lalong magpapatibay sa impeachment case dahil may reasonable certainty of conviction na umano ang pamahalaan sa mga ebidensya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.